Hey guys, what's up? Radvantaj Raymond here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So for this video guys, okay, papakita ko lang tong isang pistol ni KJ Works. Okay, so this is the KJ Works KP16 Airsoft Gas Blowback Pistol. Okay, so guys, medyo hindi naman to new model or hindi naman siya new release. Okay, actually matagal na to. Kaso nga lang, I was searching our YouTube channel. Wala naman ako nakita. Sabi ko, ba't walang KP16 dito? Kaya wala akong masend dun sa mga nag-i-inquire. Kaya, eto, gawa na lang ako. Okay? So, ito guys, unboxing and testing natin para to kay Sir Christopher ng Davao City. Okay? So, ito Sir Christopher, unboxing and testing ng unit nyo. Okay? So, brand new unit to sir. Okay, katulad ng sinasabi ko sa inyo, tayo ay honest seller. Okay? Hindi tayo nagbebenta ng pagka brand new talaga. So, ito, galing to kay supplier. Alright, yan. Makikita niyo yan. Unboxing natin. Okay, so yan. Okay? So, yan. Meron siyang KP07 manual. Okay? So, yan, sir. Okay, so wala dapat tong yupi, wala dapat tong gas-gas, or and this should be working perfectly. Should. Okay? So, ayan. Alright. So, ito yung unit. So, ano ba kasama na to? Parang may nakikita ako. Nakalimutan ko na rin actually. Ito yung parang bushing. Kasi pwedeng alisin yung compensator. Okay, wait. Wait lang. Okay, so meron siyang Allen wrench na napakaliit. Okay, so adapter, tapos may BB. Okay, so ito, guys, pakita ko na sa inyo sa mga hindi familiar. Okay, so this is the KP16. Yan, guys. Okay, so teka lang, re-remove ko lang yung magazine just to be sure. Okay, so this is a single stock, no? Okay, yan. So, yung magazine niya, same sa KP07, na single stock. Saka sa mga, ito ba? Iba yung model. Hindi ko kabisado eh. Tapos ito, kung hindi ako nagkakamali, hindi ako 100% sure, pero parang no. Kasi wala pa kasi akong Tokyo Marui eh. Kaya I cannot say 100%. Okay? Pero, yung mga merong Tokyo Marui na 1911 or single stock, ito rin binibili nilang magazine. Kasi nga, parang mas mura yata yung magazine ni KJ Works compared kay Tokyo Marui eh. So, yun. Okay. So, actually, parang double stock to. May papakita ko sa inyo. Okay. So, doon sa mga di familiar. So, ayan guys. Yan yung pistol. Okay. So, 1911 siya. Yan. This is full metal. Okay. So, ito, meron siyang compensator. Pero, syempre, sa airsoft, hindi naman gumagana compensator. Parang pampaporma lang yan. Design lang yan. Kapag meron kang ganito na tunay, sa tunay na baril, gumagana yung compensator. Ang purpose ng compensator na yan is para yung barrel mo, yung muzzle flip, yung tinatawag ng muzzle flip, ma-reduce. Ganun siya. So, para mawala yung muzzle flip. Kasi syempre, pag bumabaril ka ng tunay, di ba gumagano? Di ba merong recoil? Pag bumabaril ka kasi, di ba, lumalabas yung pressure sa harap. Tapos ang tendency, itong slide, umaatras, di ba? So, yung baril gumaganon, di ba? So, ang tawag dun sa ganun, di ba, recoil? Malakas yung recoil. Tapos yung gumaganon, yung umaangat yung muzzle flip ang tawag dun. Okay? So, pagka naglagay ng compensator, which is ganyan, so, mangyayari kasi, walang butas yan sa ilalim. Yan. Hindi, ito, ano nga ba to? Ito yung parang barrel ata, ito or screw. Hindi, wala siya yun. Hindi siya tagos, oh. Takita mo yung kamay ko. Ayan. Wala, di ba? So, yung barrel, pagka, ano mangyayari? Pag may pumutok, boom! Yung usok na galing dun sa bala, ang kinakwento ko nga yung tunay Yung usok, syempre may usok yun, di ba? Para may pressure, di ba? Pag bumabaril, nakita mo, di ba? Pag ganun. Ang tendency nun, pataas at saka paharap. So, since dalawa to, yung pressure, mauuna kasi syempre dito dadaan bago yung nasa harap, di ba? So, pataas yung pressure, forcing the muzzle down. Nagets nyo? So, tendency, hindi na siya masyadong gaganon. Parang gaganon na siya konti.
Ganon. Kaya kapag pag mapapansin mo sa competition, meron yung iba sobrang bilis bumaril. Parang papak, 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 papak. Tapos, minsan makikita mo kasi yung iba, hindi lang naman pag ganito yung design ng compensator. Yung iba kasi may takpe sa side, sa side. So, yung gas, lumalabas sa taas, tapos lumalabas din sa dalawang gilid. Parang ganun siya. Kaya makikita mo ganun. Ngayon, tendency din nun, kapag ganun yung baril, yung mga tao na may mga shooter na nakakomp, ano yun, sobrang ingay. Talagang mabibingi ka. Parang mahirap siyang iputok ng wala kang earmuff. Kasi, yung tunog, pataas eh. Hindi siya yung paharap lang. Pag normal na barrel kasi, pag nasa firing range ka, nasa outdoor ka, tapos yung standard lang na 1911 na walang mga compensator, walang mga ports or whatever, standard lang, yung normal. Pag bumaril ka, yung tunog niya, paharap lang. Parang galit pa ganun lang lahat. Boom! Kaya kaya mo, hindi ka masyado mabibingi. Parang malakas siya, pero more or less matotolerate mo. Pero kapag yung barrel mo nakaganito, may compensator, may comp, hindi mo matotolerate yan. Talaga ako dati kahit na tayo, may tissue na ako, earplug. Talagang dinig ko ba, pang, 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 pang. Ang lakas talaga kasi pataas eh. Parang hindi siya pa ganun eh. Pag andito siya eh, hindi ito yung tunog eh. Kaya ang lakas sobra. Ganun siya. Okay? So, ito, design lang yan sa airsoft. Yan, design. So, pwede siyang tanggalin. Ngayon, pag tinanggal mo siya, hindi ko lang kabisado pa paano tanggalin. Okay, teka, wait lang. Ito, kinakas ako. Nakalimutan ko na eh, paano dinatanggal ito eh. Iniikot lang yata ito eh. Tama ba ako? Nakalimutan ko na, meron naman sa manual. Tapos actually ito, meron siya isang tool. Ito kasi parang, kahit naman di mo naman yata gamitin ito, pwede. Parang ano yan eh, naka-shape yan dito. Nakita mo yan, di ba yan? Parang gano'n. Naka-shape siya dyan. Yan. So, parang pag ganun-ganun lang yan. Pero, kaya naman yata to kahit na manualin mo lang, kakamayin mo lang. So, pwede ko bang gawin yan? Wag na natin gawin ngayon yan. Next time na siguro, pag-aralan ko kasi may sobrang tagal eh. Okay? So, pag-aralan ko, actually meron ako ganito kasi nakalimutan ko na eh. Medyo matagal na nga rin kasi, no? Okay? So, basically, ang purpose natin is testing ito para kay Sir Christopher. Okay, so ayan, Sir Christopher, nakita niyo yung unit nyo. Ayan. Ay, nakasako. Okay, nakakasa, no? Teka, hammer down. Okay, ayan. So guys, ito, full metal yan. So this is 1911. Tapos, what's so special, another thing that's special about the KP16 is itong part na to. Kung hindi nagkakamali, this is made of aluminum. This is CNC aluminum. So medyo makapal yan guys, medyo mataba. Ayan. So ayun, makikita mo rin dito sa ilalim, meron siyang parang, nakita mo tong space na to, di ba? Yan. Kasi nga, yung mga KJ Works na ganito, ano sila, dual powered sila. So, pwede sila gamitan ng CO2 na magazine. Okay? So, ang CO2 kasi na ganito, color black siya. Tapos, butas yung gitna. Kasi nga, syempre ito payat to eh. Ang CO2 capsule kasi medyo mataba, di ba? So, ilalagay mo yun sa gitna, tapos parang mas makapal siya. Kaya kailangan, merong bilog dyan para mapapasok mo yung CO2 capsule. Okay? So, yun. Actually, meron din tayo if ever na, kunyari, kumuha kayo ng ganito sa akin, tapos gusto nyo yung CO2 magazine, meron din naman. Okay? So, mas mahal nga lang yung CO2 mag compared sa green gas mag. Okay? So, ayan. So, ganyan siya. Ayan. So, ang normal kasi na 1911, medyo payat kasi yung ganito. Medyo payat siya. So, tendency minsan, pag hinahawakan mo siya, parang kulang. Para sa iyo, parang kulang ah. Parang meron kang parang awkward. So, ang tendency ang ginagawa ng iba, nagpapalat sila nung cup. Kasi parang plastic yata yung original ng mga 1911. So, nagpapalat sila nung side cup. Pinapalatan ng iba, mas manipis, yung iba mas makapal. Parang meron iba-ibang kapal yun eh. Para umeksakto siya sa kamay mo. Parang ganun. So, ito yung kasama. Okay. Tapos, medyo mabigat siya. Kasi nga, bakal to eh. Tapos, medyo makapal. So, mas mabigat siya compared sa KP07. Parang KP07 kasi ito na ibang kulay. Meron din palantan ng KP07. Okay? Pero yun nga, iba to.
Hindi, tsaka yung KPO7 pala, MEU pala yun. Marine Expedition Unit. So, yung grip niya may goma. Ito kasi, wala siya nung goma. So, talagang parang may pagka-classic siya na 1911 na ang pinapalatan yung grip panel. Okay? Hope naintindihan nyo. Tapos, yun nga lang, hindi rin siya, parang ano siya, parang may pagka-tactical siya. Kasi, ayan, meron siyang tactical rail. So, pwede mo kabitan ng flashlight or ano ba yun? Laser, forward grip. Ganun kayo, naka-forward grip. Wala kang magawa. Okay, so, ayun, ganun siya. So, that's our 3-dot sights. Okay, so, wala naman na ako makukwento. So, ayun, ang basic siya. Hindi pa siya, syempre, medyo luma na yung design na tong yung pistol na to. So, hindi pa siya katulad ng mga KP-19 na, di ba, meron yung KP-19, di ba, naka-compensator din yun, di ba? KP-19, naka-fix, di ba? Fix yung outer barrel niya, so hindi siya umaatras. Ito, umaatras to eh. Ayan o. Kaso hindi pala makikita, ano? Nakikita ba? Oo nga, ano? Teka lang. Hindi mo siya makikita. Kasi, nakatakip yung compensator. Okay. Pero pagka dito, ayan, ito meron siyang marking na parang 45 ACP eh. So, yung makapansin mo, medyo atras siya ng konti. Okay. So, alam ko gumagalaw eh. Ayan. Okay. So, ayun. Alright. So, ito na. Testingin na natin. Okay. So, ayan sir. Makikita mo yung magazine. Meron siyang parang ano yan eh, parang seal. Kasi di ba tinatanong nyo ako, sealed ba? Sealed? Walang sealed na ano. Yan yung pinaka-sealed niya yung paano mo siya nakita. Wala siya yung sealed na, teka lang, nag-iisip ako ano sealed. EMG meron. Yung EMG na Taran Tactical Innovation Pit Viper. Okay. Yun, meron yung parang sealed. Medyo may pagka-sealed yun kasi meron siyang ano, parang meron siyang tape. Nga, nakaganon yun, di ba? Meron tape yun dito. Yung mga ano, yung mga EMG. Okay, so yun. Ito mga to, walang tape to. Ano pa ba meron? Meron yung Novritsch. Yung Novritsch na pistol, like SSP5. SSP5, tama? Okay. Napaisip kasi meron SSP1 nga pala. Marami kasing SSP eh. So yung SSP5, naka-box lang din yun. Meron ding seal yun. Naka-sealed din yun. So may parang tape din siya. Special kind of parang bilog yata yung tape niya eh. Na nagsiseal dun sa unit to make sure na hindi pa siya na-open. Parang ganun. Pero kapag yung mga SSP1, nakalagay siya sa gun case, SSP18, nakalagay siya sa gun case, wala siyang seal. So talagang mambubuksan. Ang para minsan kasi ang indication lang naman kung nabubuksan na yung gamit or yung mga ano, minsan kasi titingnan mo lang yung plastic. Parang pagbukas mo, tingnan mo yung plastic. Minsan kasi pagka parang labas-pasok na yung unit sa ano, syempre yung plastic mo parang lukot-lukot na sobra. Parang ganun. So hindi na siya ganun ka-fresh. Yun yung isang way. Okay? Pero, syempre, pwede pa rin namang labas-pasok pero hindi nagagamit. So, you just have to find a reputable seller. Kasi nga, alam mo naman, sa mundo natin, pagdating kasi sa pera, sinasamba. So, walang ano eh, yung mga tao, pinagpapalit yung integrity sa pera eh. Nagets mo? Kasi nga, parang para sa maraming tao, pera yung Diyos. Parang ganun. So, okay. So, ako kasi reputation ako, integrity. So, matagal na ako nagbebenta ng kung ano-ano sa online. Wala ka makikita na kahit sino na niloko ko. Okay, ganun yun. Ako yung niloloko actually. Niloloko ko ng mga customer. Ang dami ko na experience, no? Na ganun. Ako yung niloloko. Parang alam mo yun, basta mahirap explain eh. Kaya parang meron na akong sistema on how to communicate with people para maiwasan yung ako yung naloloko. Okay? Kasi ako alam ko hindi ako naloloko eh. Okay? So, ayun. So, ayan. May nakasulat dito, for best performance and safety, don't charge mag over 4 seconds. Okay. So, pwede naman siguro. Pero actually nga, katulad nga ako, parati ko nga sinasabi, no, to everyone that's watching, huwag nyo pupunuin ng gas yung magazine. Ang gagawin nyo diskarte is, alamin nyo kung gaano kadaming gas ang kailangan para sa BB na nilaload ninyo.
Okay, so one way to test, actually may video na tayo dyan, yung 1 second test. So, kakargahan nyo ng 1 second yung magazine, tapos, iputok nyo siya. Tignan mo yung bala, putok mo. Tingnan mo kung gaano kadaming BB yung kayang ubusin ng 1 second na yun. Magkakaroon ka ngayon ng idea kung gaano kadaming gas yung kailangan mo ilagay. Gets? So, ayun, ganoon siya. Alright? So, ito, lagyan na natin ng bala. Tsaka nga, isang technique ko is, ang ginagawa ko kasi, naglalagay ako ng bala, taka ako naglalagay ng gas. So, ganun siya ginagawa ko. Lalo na nung nagka-competition kami, di ba? Lagay ka ng bala, lagay ka ng gas, lagay ka ng bala, lagay ka ng gas. So, what will happen is, 100% meron kang gas para dun sa bala na nilagay mo. Okay? Kasi, napansin ko yun, dati, nagka-compete kami, meron iba, naglalagay sila maraming gas. Sa tagal. Tapos, bala na lang sila. Kumbaga, bala. Tapos, taon niya, ubus na, di ba? Mamaya, next round, bala na lang kasi naglagay na sila kanina ng gas eh. Parang gano'n. Hindi, marami pa tong gas kasi pinuno ko ito kanina, ganyan. Tapos, ano nangyayari? During competition, biglang nauubos yung gas. Parang, uy, maraming gas. Ganun. Kasi, nakalimutan nila magkarga ng gas. Kasi, iniisip nila, marami pang gas. Yun. That never happened to me. Okay, never yun, never. Kasi nga, yun meron ako sistema. BB, gas. BB, gas. So, parating 100% may gas parate yung aking magazine. Okay? So, yun. Alright. So, ito na. Lagyan na natin ng BB. Okay? So, ito pa pala yung papakita ko. This is a single stack, di ba? This is 1911. Pero, yung design kasi nito, hindi siya katulad ng design sa mga WE na 1911 na single stack. Okay? Kasi yung mga WE na 1911 na single stack, okay? Yun talaga yung totoong single stack. Kasi isa lang talaga yun. Itong mga KJ Works, yung mga Tokyo Marui, hindi sila true single stack. Ayan, ang mapapansin mo. Tama? Naka-staggered o merong pa ganon. So, parang ano siya, high kappa. Di ba? So, may pagka-double stack siya. Ganun siya. Pero, hindi naman ibig sabihin na double stack tapos pupunuin mo to ng bala. Hindi yun basta-basta uubra. Kasi nga, itong magazine, payat lang to eh. So, maliit lang yung tangke niya sa loob. So, may posibilidad na kapag pinuno mo ng bala to, kasi ang maximum na to parang 20 something din, parang 24 yata, 25 din. So, pag nilagyan mo ng gas yan, may posibilidad na hindi mo maubos yung bala, hindi mo mapatok lahat yung 25. Kasi nga, konti lang yung laman ng tangke. Konti lang, manipis lang eh. Nagets mo? So, sa akin, sa tingin ko, ano lang, pag maglalagay kayo dito, gayahin nyo lang kung paano pinuputok yung single stack. Like, ilan ba single stack? Kapag ka 9mm, parang 10 lang yata, 10 lang eh. Gets nyo? So, pagka 45 caliber naman, sa tunay na bala na pinag-uusapan ko pag sa 45 caliber naman yung bala na ginamit mo, parang 8 lang yata. 7, 8, di ba? Parang ganun lang. So, ganun lang. Okay, ngayon yung mga kay WE nga na magazine, single stack yun, di ba? Maximum nun 14. 14 na BB. Okay, so yun. Alam ko dati, pag nagte-testing ako nun, pag nilagyan ko ng 14, parang yung 14, mararamdaman mo na parang nagiging supot na eh. Parang hirap na siya eh. Yun. Kaya the best, para maganda yung feel, maganda yung experience, kontihan nyo lang yung bala. Para medyo solid yung mga palo nung pag nagbo-blowback siya solid. Pang. Pero syempre, number 1 naman talaga is yung pinaka-solid, yung pinaka-unang putok. Yun yung pinaka-solid naman talaga parate. Pag yung bandang huli kasi syempre, humihina na yung gas, may kumukunti na yung gas, tapos lumalamig na yung magazine, nababawas na yung pressure, bumababa na yung pressure, humihina na yung FPS, humihina na rin yung blowback. Ganun siya. So ngayon, dyan pumapasok ngayon yung mga CO2. Kasi yung mga CO2 kasi, masyadong malakas yung, masyado siyang malakas yung pressure niya. Tapos, parang mas kontralamig siya. So kahit na lumalamig na, or kahit malamig yung lugar, malakas pa rin siya. Hindi siya katulad pag green gas, kapag medyo malamig na yung lugar, parang umihina na. Parang ganun. Yun yung mga difference nila. Kaya meron din, di ba, yung 14 na gas, yung mga power up. Yun. So, pag yung mga power up na gas, mga 14, parang mas resistant sila sa lamig. Mas stable yung power nila. Parang gano'n. Compared sa mga number 12. Okay, number 12 yan. Nakita mo, standard power. Alright?
So, yun. So, to everyone that's watching, mga bago sa Airsoft, ayan, medyo nabigyan ko kayo ng konting info. Pero I cannot give you everything kasi aabot tayo ng ilang araw dito, hindi tayo matatapos. Okay, so watch nyo na lang yung ibang videos natin. Alright? Kargaan natin ang gas. Okay. So, Sir Christopher, nilagay ko rito is 8 lang, no? 8 rounds lang. Okay, so yun. Pwede na yan kasi 4 rounds sa FPS tapos 4 rounds sa accuracy test. Okay? So, yun. Right. So, ito. Turning on the chronograph. Okay, so, yan. Always remember to keep your trigger finger out until the time that you're going to pull the trigger. Okay? So, yun. Pasok mo lang to. Okay? So, ngayon, sabihin ko na rin, kasi unang pasok ko, actually, medyo masikip yung mga gusto. Ano to? Kasi nga, matigas kasi itong mag-release. Matigas yan. Kaya akala mo, ba't parang ay pumasok? Just in case lang naman, yan sabi ko lang. Kasi dati akala ko ganun eh. Pero nung banuli, naisip ko, humaharang nga pala yung mag-release, matigas pala to. Okay, okay. Akala ko kasi baka ako sira. Okay, pero hindi. Okay, so yan. Basta pasok mo lang siya. Lakasan mo na lang. O, yun. Okay, tapos, kasa natin. Yan. So, yan yung BB. Alright, so bitawan na natin. Okay. Firing. 350.8. 348.1. Okay, so ayun, makita nyo guys ha. Wala naman lumalabas na gas dito, di ba? Kasi nga, airsoft lang yan. Design lang yan, okay? So, pwede mo siyang tanggalin, tapos ipalit mo to. So, anong mangyayari sa kanya? Magmumukhang standard 1911 na lang siya. Wala na yung compensator. Okay? So, yan. Teka lang. 4 na. Baka sumobrang putok na ako. Mawili sa putok eh. 340.7. Okay? Blowback is good. Now, accuracy test na tayo. So, the target box is 2.3 meters away. Tapos, the target size is 4 centimeters. Okay? So, ang ibibigay ko for this unit or ibibigay ko for you, ang targetin natin is the bilog, no? The circle, second row from the top. Okay? Second row. And the second from the right. Okay? Second siya from the right. Okay? So, pipicturean ko rin siya. Tapos, bibilugan ko. Send ko sa inyo. Para hindi nyo nahanapin. Okay, so yun. Alright, so to. Okay. 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 Kita nyo yun? Support. Naging support na siya. Kasi, bago yung magazine. So, what happens is, kaunting lang yung pumasok na gas sa kanya. Yun. Okay. Pero, syempre, si Sir Christopher naman malakas ka sa akin. Medyo... ulitin natin para at least makita nyo. Kasi hindi na ito kasi wala nang gas eh. Hindi na siya open slide. Kasi nga wala nang gas. Okay. So, ganun lang yung kailangan puputok-putok mo lang. Ngayon, syempre, medyo nag-alanganin tayo. Check ko lang kung may bala pa to. Lumabas eh. Lumabas yung bala eh. Wala dito eh. Teka lang. Wala. Lumabas eh. So, tumama siya doon pero naging support charge, hindi siya nag-open. Ngayon, lahat naman ng putok natin kanina is inside the circle. Actually, almost parang nasa may center lang siya. No? So, yun. So, ngayon, ito, meron pa tayong 3 rounds. So, putok natin. Parang nagbo-one hole nga lang. Kumbaga yung butas na binaril ko kanina, dun lang din pumapasok ulit yung kaya, alam mo yun. Kasi nga KJ Works eh. Parang mas precise sila eh. Yan, so, parang tendency, medyo lumaki lang yung butas, parang gumunon lang. Hindi siya yung katulad kay Wii na parang nagiging 3, nagiging 4, ganun. Kay KJ Works, parang isa lang yung butas eh. Lumalaki lang siya. Okay. So, ayan, Sir Christopher, nag-open na yung slide. Kasi wala nang bala yung magazine. Yan. So, ngayon, kung papakita ko sa inyo, ipapress ko ngayon yung ipapress ko yung mag-release, di ba? Pag-press ko ng mag-release, ipapasok ko to. Ayan o. Di ba maluwag? Kasi hindi siya nakaharangan nung mag-release eh. Okay? Ngayon, pagka hindi ko pinares,
Yan, hindi nakapress, di ba yan? Makikita mo dito yan, hindi nakapress, di ba? Choink, yan, tumatama. Okay? Ayan baka, para walang transparent tayo eh. Para wala kayong masabi. Kasi minsan mayroong customer, parang puro negative yung hinahanap eh. Basta yung pa sa akin, huwag kayo maghanap ng negative. Kasi pag naghanap kayo ng negative, naghanap kayo ng mapupuna, meron kayong makikita. Okay? It's actually a secret to the world. Kung ano yung hinahanap mo, makikita mo. So, try to be parang appreciate kung ano yung maganda. Huwag lang masyadong maghanap ng kung hindi naman Okay? Pero tayo kasi syempre, honest naman tayo. So, lalong huwag na kayo maghanap ng kung ano-ano. Okay? So, ayan. So, ibabalik na natin yung slide. So, ako, syempre, ang ginagawa ko is, actually, pwede mo naman i-push down yata to. Kasi nga, hindi naman to parang katulad mga Glock, no? So, pero ako hindi pa rin. Ang ginagawa ko, pinupush back ko pa rin to. Tapos, saka ako binababa. So, push back, tapos bababa mo, saka mo bibitawan. Para, alam mo yung mga kayod-kayod stuff na kinukwento ko pag ganito sa Glock. Para hindi siya masyadong maganon. Pero, pag yung mga high kappa kasi, saka 1911, parang pwede naman yata. Yata. Okay, so, yun. Yata. Hindi ako masyadong sure. Okay, so, to. Hammer down. Okay? So, Sir Christopher, okay na tong unit nyo. So, I will be packing this para madala ko siya sa courier tomorrow. Okay? So, ayun sir, thank you for your order. Until next transaction po. And to everyone who's watching, until next vlog, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.